The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 32. You can call me anytime, Iho. We will still be here till next week. Wika ng doktor. Kasalukuyan kasi itong nagbabakasyon sa San Luis sa pag-aari nitong resort kasama ang mga may bahay nito nang tawagan niya ito. Kaibigan ito ng papa niya at isa sa mga tumayong ninong niya noong ampunin siya ng kinikilala niyang mga magulang. I will, Ninong. And sorry for disturbing you. Alam kong nasa bakasyon kayo pero pinagtatrabaho ko pa kayo. Nahihiyang sabi ni Froilan. Duty calls, Iho. Nakangiting wika ng butihing doktor. Here, you must have to buy this for her. Inabot ng doktor ang maliit na papel sa kanya. Nasa tansya niya ang procusion ng gamot na dapat niyang bilhin. Congratulations, Iho. Dagdag pa nito na tinapik-tapik ang balikat niya. Thanks, Ninong. I have to go, Iho. Ayokong paghintayin ng ninang mo sa rest house mag-isa. Gising na rin ang pasyente at maaari mo nang makausap. Sige po, Ninong, ipapahatid ko na po kayo kay Garding. Matutuwa ang ninang mo if you'll come to visit us one of these days, Iho. And take her with you bago kami bumalik ng Manila. Makakaasa po kayo, Ninong. Kung hindi man po ngayon, baka po sa bahay yun na lang sa Manila. Ngumiti ang doktor bago ito nagpaalam sa kanya. Si Dolores ay nagpahid muna ng luha na sa sulok ng mga mata bago nagpresentang ihatid sa baba ang doktor. Siya naman ay kaagad na pumasok sa silid na Rina upang makita ang dalaga. Nakasandal ito sa headboard ng kama na tila malalim na naman ang iniisip nito. Si Reyna ay matamang nakatitig sa papalapit na binata. Tinatambol na magkahalong kaba at takot ang dibdib niya. She's pregnant. She's carrying Froilan's child inside her womb. Gusto niyang magsisigaw sa tuwa sa magandang balitang iyon. But would he be happy as she is right now? Would he accept her child? Natatakot siya sa magiging reaksyon ng binata. She wanted to call the doctor a while ago to ask him a favor not to tell anyone about her pregnancy, but it was too late. Nakalabas na ito ng silid. Hey! May ngiti sa labi ni Froilan na lumapit sa kanya. Lumahad ito sa gilid ng kama pagkatapos ginagap ang palad niya at bahagyang pinisil. Kamusta pakiramdam mo? Hinagka ni Froilan ang likod ng palad niya saka inangat ang sariling katawan upang hagka naman ang buhok niya. Ang sabi ng doktor, masyado ka raw napagod and I'm blaming myself for that. Forgive me. He was so sorry when he said that at nakikita niya sa kislap ng mga mata nito ang nagpapakatotoo. From now on ay wala ka nang gagawin. Dito ka lang sa kwarto para makapagpahinga at makabawi ka ng lakas. Dagdag pa ni Froilan. Hindi ni Reyna alam kung tama ba ang pag-aalalang nakita niya sa kislap ng mga mata nito o nagpapanggap lamang ito. But her heart can see the truth. At gusto niyang maiyak sa sensiridad sa tono ni Froilan. It's not your fault. Ako may kasalanan dahil hindi ko pinapahalagahan ang kalusugan ko. Tipid ang ngiti sa mga labi ni Reyna. I'm sorry, Froilan. Hindi ko gustong mag-alala ka. Oh God, sweetheart, don't blame yourself. Pagkasabi niyon ay mahigpit siya nitong niyakap na tila ayaw nang siya nitong pakawalan. You have no idea kung gaano ko natakot na baka napano ka na nang madatnan kitang nakalugmok sa sahig. I was so scared that I lose you and the baby. Humiwalay ito sa pagkakayakap sa kanya saka kinintala ng halik ang buhok niya, pababasan o ilong, pisngi at nagtagal sa mga labi niya. Promise me, sweetheart, hindi ka gagawa ng anumang bagay na makakasama sa'yo at sa anak ko. Sumipa at kirot sa dibdib na Rina sa sinabing iyon ni Froilan. Ang kanina'y kasiyahan sa pag-aakalang nag-aalala ito sa kanya ay biglang naglaho na parang bula. In fact, he was just worried about the child. Ang ipinagbubuntis niya at ang dahilan kung bakit ito natatakot na mawala siya at kung bakit ito nag-aalala sa kanya. Siya man ay maligaya sa kaalamang nagdadalang tao siya. Pero naroroon pa rin ang hindi maiwasang pangamba na baka hindi ito matanggap ni Froilan.
Subalit sa nakikita niya ay tila wala namang problema rito na magkakaanak ito sa kanya. Pero magiging bastado ang anak niya. At paano si Trisha? Paano kung malaman itong nagdadalang tao siya at si Froilan ng ama? Masisira ang nalalapit na pag-iisang dibdib ng dalawa. Tumangaw si Reyna kasabay ng pilit ng ngiti sa mga labi. Nararamdaman na naman niya ang paninikip ng dibdib niya. So after all, the only reason of his concern was the unborn child in her womb. Aalis muna ako para bilhin sa butika mga vitamins mo. I will ask Nanay Dolores to bring foods for you, okay? Sige. Tipid na tugon niya. Pakiramdam kasi ni Reyna ay nagbabara na naman ang lalamunan niya sa pagpipigil na huwag maging emosyonal. I won't be long, sweetheart. Babalik ako kaagad. Hinagka ni Froilan ang noo niya bago ito tumayo at lumabas ng silid. Doon pa lamang siya tila nakahinga ng maluwag. Hinayaan na rin niyang pumatak ang mga luha na kanina ay gusto pang magpaalpas. Maya-maya pa'y narinig niya ang pagpihit ng saradore ng pinto. May nakalimutan ba si Froilan? Mabilis niyang pinahid ang mga luha sa gilid ng mga mata sa pag-aakalang may nakaligtaan ng binata kaya ito bumalik. But it wasn't Froilan. It was Trisha who came and entered her room without her permission. Madilim ang mukha ng babae at nagbabaga sa galit ang mga mata nitong ipinukol sa kanya. At nag-aalala si Reyna sa maaaring gawin ito sa kanya. Hindi pa siya nakakabawi ng lakas kaya hindi niya maipagtatanggol ang sarili at kailanman ay hindi siya nakaranas na makapag-away, mapapisikal man o barbal. May kailangan ka ba? Formal na tanong ni Reyna. You're slut. Galit na wika nito na isinara at nilak ang pinto. Hindi ako magtataka kung bakit nahulog sa mga kamay mo si Froilan. You're a very dramatic whore. Nagulat siya sa sinabing iyon ni Trisha. Higit ang pagsasalita nito ng Tagalog. So, marunong din pala itong magsalita ng wika nila. Anong ibig mong sabihin? Stop acting, you bitch. You can't fool me. At nag-iinarte ka pang nawala ng malay para lang makuha ang atensyon ni Froilan. You are pathetic, ambitious gold digger. Alam mo ikakasal kami ni Froilan pero nilalandi mo pa rin siya. Ang hindi ko lang maintindihan ay ang kapal ng pagmumukha mong manatili sa pamamahay nito kahit alam mong nandito ako o sadyang malandi ka lang talaga, Reyna. Singhal ni Trisha sa kanya. Halos magbuga ng apoy ang mga mata nito sa galit. Nasasaktan si Reyna sa mga pinagsasasabi ni Trisha pero hindi naman niya ito masisisi. Bakit nga ba naririto pa siya gayong nandito na si Trisha? Bakit kailangan niyang manatili sa mansyon gayon alam niyang wala naman siyang karapatan? Hindi ko sinasadyang... Oh come on, stop playing around, Reyna. Kung hindi mo sinasadya di sana'y umalis ka noong araw na dumating ako rito. I frankly told you who I am the first day I arrived. And yet you chose not to leave because you were still flirting with my fiancé if I wasn't around. Hindi totoo yan. Naiiyak na sagot ni Reyna. The guilt hammered inside her chest. Trisha was right. In a way na bakit hindi pa siya kaagad umalis. But she wasn't flirting with him. At wala ring oras si Froilan sa kanya mula nang dumating sa mansyon ng babae. Fine. Let me tell you the truth. Inangat niya ang mukha buhat sa sinabing iyon ni Trisha. What do you mean? Naglakad palapit sa kanya ang babae saka nilabas nito mula sa bulsa ng short jeans ang isang kahan ng sigarilyo at ng lighter pagkatapos ay kumuha ng isang stick at sinindihan. Sinadyang ibuga ang usok sa kanyang mukha, dahilan para mapaubo siya. Do you think he loves you? Nang uuyamang tanong nito, muli ay nagbuga ito ng usok saka nakakalokong umisi. Froilan will never love you, Reyna. He's just fond of you and using you para makipaghiganti sa papa mo. But unfortunately, the old man already died. Kaya ikaw bilang anak ang ipinagbabayad niya sa mga kasalanan ng matatintang yun. Hindi totoo yan. Mariin ni Reyna ang sabi pero nagpatuloy sa pagsasalita sa Trisha. Ang
Ang papa mo ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Froilan at kaya siya naririto sa San Luis ay para maghigante. Sabi nito bago muling nagbuga ng usok ng sigarilyo. Hindi kriminal si Froilan para gawin sa yung ginawa ng papa mo sa pamilya niya, but perhaps using your body and hurting you emotionally will please him. Hindi magagawa ng papa ko ang binibintang niyo sa kanya. Umiling-iling na wika ni Reyna. Sa pagkakataong iyon ay hindi na niya mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Sa puso niya ay nararamdaman niyang hindi masamang tao ang papa niya. Pero hindi ba minsan na niyang narinig mula sa bibig ni Froilan ang tungkol doon? At kitakatakang biglang nagbago ang pakikitungo ng binata sa kanya. Unti-unti ay nagkakaroon siya ng idea kung bakit nagbago ang klase ng pagtrato ni Froilan sa kanya. Pakiramdam ni Reyna ay pinipiga ang puso niya sa sobrang paninikip niyon. Then I guess you don't know your father at all. Hindi kriminal ang papa ko at hindi ako naniniwala magagawa niyang kumitil ng buhay. Pagtatanggol pa rin, nasabi ni Reyna sa namayapang ama. Humithit muli ng sigarilyo ang babae pagkatapos ay naupo ito sa kama, sa harapan niya. At sa palagi mo pananagutan niyang pinagbubuntis mo? Nasusuklam na tumingin ito sa bandang tiyan niya. To be honest with you, Froilan and I had already talked about it. Kukunin namin ang bata pagkasilong mo and we'll raise the child as my own. Pero duda akong magagawa kong mahalin ng bastadong iyan. Malakas itong tumawa sa katumayo. I will make sure that bastard of yours will live the hell every hours of his life with me. Pinanlamigan si Reyna ng katawan sa sinabing iyon ni Trisha. Isa lang ang nasa isip niya. Iyon ay hindi niya hahayaang mangyari ang nais ni Trisha at Froilan. Hindi ako makakapayag. Wala kayong karapatan para kunin at ilayo sa akin ang anak ko. Tumigas ang boses na saad ni Reyna. She will never let her. She won't let them take her child away from her. Hindi si Reyna makakapayag na maging miserable ang buhay ng magiging anak niya sa piling ng babaeng ito. Hindi niya hahayaang maranasan ng anak niya ang kalupitan ni Trisha. Hindi. And do you think you can do something about it? Nakakaloko itong tumawa. Don't worry, Reyna. That thing won't be a bastard by name. Dadalhin pa rin niya ang pangalan ni Froilan. Dagdag pa ni Trisha bago tinungo ang pinto. And one more thing. Froilan hated you as much as he hated your father. Pagkawika niyon ay lumabas si Trisha ng silid niya. Naiwan si Reyna tila binubuhusan ng malamig na tubig. Nakadagdag sa paninikip ng dibdib niya ang revelasyong iyon ni Trisha. So after all, Froilan were just acting. Ang paibigan siya ay parte ng paghihiganti nito dahil ang totoo ay wala naman itong damdamin para sa kanya. And the worst is she loved him so much that he believed and trusted him. Pakiwari ni Reyna ay mayroong hindi nakikitang patalim na sumaksak sa dibdib niya. Sa sobrang pagkirot at sakit niyon, pakiramdam niya ay hinahati ang puso niya sa sobrang pananakit at paninibugho. Kasalanan niya dahil minahal niya ang lalaki at mahal na mahal pa rin niya ito sa kabila ng mga nalaman niya. That doesn't change her feelings towards him. Gusto na rin ng magalit dito, mamuhi at masuklam, but all she felt right now is pain, a terrible pain that almost devouring her whole being. Hindi pa man malaki ang tiyan niya ay may masama ng plano ang babae para sa anak niya. Napatutop si Reyna sa sariling bibig upang pigilan huwag mapalakas ang pag-iyak niya. Isa lang ang paraan para hindi magkaroon ng katuparan ang balak ni Trisha sa magiging anak nila ni Froilan. Iyon ay umalis at lumayo. Pinanatag at pinakiramdaman niya ang sarili. Hindi na siya nahihilo, hindi na rin nakakaramdam ng pagduwal. Tumayo siya buhat sa kama at mabilis na tinungo ang wardrobe at kinuha mula roon ang traveling bag saka nagmamadaling nag-impake. Mga kaunting damit na kailangan lamang niya ang nilagay niya sa maleta. Mabilis siyang nagbihis ng damit. Kailangan niyang magmadali bago pa dumating si Froilan. Kinuha niya sa drawer ang susi ng kotse niya at ang address na inabot sa kanya ni Ella noon.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.